Dear Kuya Poy, itago niyo na lamang ako sa pangalang Honey. 27 years old mula dito sa Taguig. Sa ngayon, kasama ko ang tita at ilang mga pinsan ko dahil nagtatrabaho na ako dito sa Maynila, kaya sa kanila ako nakikituloy. Engaged na po ako, Kuya Poy. Actually, 6 months na nga akong engaged sa fiancé ko na si Jerome. Matagal na po kami magkakilala nitong si Jerome. College pa lang ay magkasundo na talaga kami sa mga bagay-bagay. Last July 13, 2025, sa araw mismo ng anniversary namin, ay nag-propose si Jerome sa harapan ng mga magulang at mga kamag-anakan namin. Alam mo, Kuya Poy, yun yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang kaso nga lang, sa 7 years naming pagsasama nitong si Jerome, ngayon lang kami hindi nagkakasundo sa isang bagay. Gusto kasi ng fiancé ko na mag-live-in na kami bago magpakasal. Kuya Poy, very traditional po ako sa aking paniniwala. Kahit sa kung papaano nga ako magpaligaw, ay sabihin na nating mas gusto ko yung lumang style na ginawa naman ni Jerome noon. Naniniwala po kasi ako na bago magsama sa isang bubong ay dapat na magpakasal muna kami at doon kami bubuo ng pamilya. Tinanong ko naman itong si Jerome, Kuya Poy, ang paliwanag niya kung bakit gusto niya na mag-live-in kami ay para daw mas makilala namin ang isa't isa kapag kami raw ay nagpakasal na. Actually, meron naman siyang point. Pero hindi ko maiwasang malungkot dahil kadalasan ay umaabot talaga sa matinding pagtatalo kapag napag-uusapan namin ito. Ano nga po ba ang dapat naming gawin, Kuya Poy? Kailangan ko bang pagbigyan ang kagustuhan ni Jerome kahit na labag ito sa aking kagustuhan? Or paninindigan ko ito kahit pa nga napapadalas na ang aming bangayan? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo na makatutulong sa aming dalawa ni Jerome. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At umaasa po ako na mas marami pang mga tagapakinig ng inyong programang Heart to Heart ang inyong matulungan sa True FM. Lubos na gumagalang, Honey. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwento na ibinahagi sa atin ni Honey sa ating Dear Kuya Poy, kung saan ay, matagal na rin ang 7 years bago siya niyaya na magpakasal nitong si Jerome, di ba? Para lumagay na sila sa tahimik. Nga lang, dahil nga raw last year sa kanilang anniversary ay ibinigay na rin niya ang kanyang kamay para pumayag na mapangasawa na nitong si Jerome. Nagbago bigla ng plano. Biglang gusto, live-in muna. Bago yung pagpapakasal natin, bago natin gawing official, live-in muna. Kasi mas maganda, mas makikilala pa natin yung isa't isa. Alam nyo, Honey and Jerome, konting paghihintay na lang, naisip nyo pa talaga na gumawa ng komplikasyon sa relationship ninyo. 'Di ba? Alam nyo, magpaliwanagan kayo. Hindi nyo kailangan na magtalo. Kapag kasi kayo ay nagtatalo, ang nangyayari, gusto mo lang sabihin yung gusto mo, pero hindi ka nakikinig doon sa partner mo. Pero kapag ka nagpapaliwanagan kayo, 'di ba? Wala nagtataas ng boses, inilalatag nyo lang yung mga bagay-bagay na baka nami-miss na maunawaan o hindi nakikita nung partner ninyo. Sabi mo nga sa 7 years, wala kayo masyado mga pinagtalunan nitong si Jerome. Ito lang, 'di ba? Yung usapin ng pagli-live-in at yung pagyayaya sa iyo ng pagpapakasal. Unang-una, Honey, ipaliwanag mo ng mainam dito kay Jerome na pumayag ka na ikaw ay mapapangasawa niya dahil doon sa pangako niya ng kasal.
'di ba? Kasal yung iniyaya mo sa akin 'di ba? Para mapangasawa mo na ako. Whereas kapag kayo ay magka-live-in pa lang, hindi pa naman talaga kayo kasal at hindi kayo namumuhay kayo na para bang mag-asawa pero hindi pa talaga opisyal na mag-asawa. Ipaliwanag mo sa kanya yung paniniwala mong yan. Kasi nga nabanggit mo rin, honey, na ay very traditional ako, 'di ba? Kasal muna bago tayo magsama. 'Di ba? Siguro naman sa 7 years na magjowa kayo, makailang beses nyo na ring napag-usapan, napagplanuhan kung ano nga ba ang inyong gagawin bago dumating ang pagyaya nitong kasal. Kaya ito naman, paalala lang kay Jerome at sa mga katulad ni Jerome, wag namang masyadong excited. Unang-una, paghandaan ninyo yung buhay mag-asawa. Yung pagpapakasal. Bukod dun sa pagpapakasal, pati yung buhay mag-asawa na pwede naman nandyan lang kayo sa mga bahay-bahay muna ninyo. 'Di ba? Tuloy ang inyong relasyon habang pinaghahandaan yung kasal, may mga gastusin dyan. 'Di ba? Hindi pwede yung hindi pwede. O sige, bago tayo magpakasal, testing muna. Sige na, testingin muna natin. Pwede ba yun? O practice muna. Parang bahay-bahayan muna. Hindi ganon. Because I'm telling you, kapag kayo ay nagpakasal na, lalong makikilala ninyo ang isa't isa. Kahit taon na, dekada na ang lumipas, meron ka pa ring malalaman tungkol sa iyong asawa na hindi mo alam noon na nagliligawan kayo. 'Di ba? Hindi pa pwede testing muna. Tapos ang mangyayari pa para doon sa iba na nakakalungkot dahil sa naging komportable na sila na nagli-live-in, nakalimutan na yung pagpapakasal, 'di ba? Yung pangako doon sa kanilang jowa. Dahil nandyan na rin, maghintay ka na lang diyan kung kailan na lang pwede. 'Di ba? Papaano naman itong si Honey, 'di ba? Na pinangakuan mo ng kasal, at ang paniniwala niya, kasal muna bago magsama. Kaya ang payo ko sa iyo, Honey, panindigan mo kung ano yung paniniwala mo, kung diyan ka komportable, ipaliwanag lang ng maayos dito kay Jerome na konting hakbang na lang 'Di ba? Konting hakbang na lang. 'Di ba? Tayo ay babiyahe na doon sa buhay mag-asawa. Wag naman ng ganong ngayon pa gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Kalma, 'di ba? At sabay nating suungin at hindi kailangan na testingin, 'di ba? Hindi kailangan practicein. Magiging effective kaya tayo? Ano kaya tayo? Okay kaya tayo na maging mag-asawa? So papaano? Hindi mo nagustuhan nung nag-live-in kayo? So soli mo na? Nang wala kasi hindi pa komplikado, 'di ba? Hindi kailangan ng annulment. Ganun ba 'yun? Parang mababa naman na kalidad ng pag-ibig pala yung 7 years. Kung ganun ang kaisipan ni Jerome. Walang practice, walang testing. Ang kailangan dyan, commitment, pagtitiwala, at tunay na pagmamahal. Okay? At yung kakayahan na suungin at solusyonan yung mga problema na pwedeng dumating sa isang pagsasama. Hindi ka rin dapat kasi nag-iaya agad ng kasal. Kung sakasakali na ikaw pala ay hindi pa decided at gusto mo ay testing pa lang. Ano ito? Dahil sa anniversary natin, maganda na isabay ko ito. Mai-highlight yung 7th anniversary natin, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero ang totoo, hindi ka pa pala decided at gusto mo, testingin muna natin. Kung magiging maayos tayo na magkasama sa iisang bubong, live-in muna. Pag-isipan nyo maigi yan, Jerome and Honey. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.